Tuta din ni Speaker Aray ko. Martin Romualdez. Medyo masakit po yung termino na yun. Pero nung sinabi po ni Deputy Speaker Ronnie Puno na si Congressman Bogie D ay inihabilin ni Speaker Romualdez sa mga leaders ng mga partido na siyang suportahan para makapalit niya, medyo may mga nagtaas po ng kilay doon. So, meron po tuloy nagsasabi, ba't ba kasi si Congressman Bogie D ang inilagay? Ba't hindi si Congressman Toby Chanco na medyo aktivista ang dating in the sense na he doesn't hold his punches, ano? Talaga naman kita nyo, nakikipagbakbakan yung Toby Chanco pag ang pinag-uusapan po ay transparency sa budget. Pinangalanan nga niya yung kapwa niya congressman na si Congressman Zaldico at pati na rin po si Speaker Romualdez na tungkol dun sa namanggel na 2025 budget. Pangalawa, bakit hindi si Congressman Albi Benitez? Congressman Albi Benitez, may following din po yan. Sabihin natin, kaya po niyang kumumpas ng liderato at napatunayan po niya yan when he became the leader of what we used to call the Visayan Bloc, o Visayas Bloc. Bakit hindi si Congressman Albi Benitez? O bakit hindi si Congressman Abet Garcia, whose name was also mentioned noong pong pumutok ang balita that Martin Romualdez would be stepping down as Speaker of the House? At bakit hindi si Congressman Ronnie Puno na mismo? At bakit hindi si Congressman Sandro Marcos mismo? Hindi po ba? So, ang tanong nga bakit si Congressman Bogie D na napakatahimik na kongresista, ibig sabihin kung tahimik, hindi naman natin masyadong naririnig yung Congressman Bogie D. Gilid-gilid lang. Yes, one of the deputy speakers po siya, pero hindi masyadong maingay. Bakit siya? Bakit po siya, mga kababayan?